Ang istorya ni Maharaj Bharat, ikalawang bahagi. Ang debosyon sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kahit sa katawan ng isang usa, nananatili pa rin kay Bharat ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Taos-puso siyang nagsisisi na iniisip, ako si Haring Bharat na minsan ay lubos na naigugol ang mga sandali ng aking buhay sa banal na pagsamba. At ngayon ay naging usa dahil sa aking pagkakakabit o attachment sa isang munting supling na usa. Sa kulungkutan na iyon, matatag niyang pinanindigan, mula ngayon hindi na ako kailanman magpapakabit o magiging attached sa kahit ano. Kahit nasa katawan ng isang usa, nanatili siyang naninirahan malapit sa pampang ng ilog Gandaki. Naabala sa devosyonal na pag-alaala sa Diyos. Kumakain siya ng tuyong damo upang maiwasan ang anumang bagong pagkakakabit. Sa paglaon, binitiwan niya ang katawan ng usa, at dahil sa mga kabutihang naipon at sa lakas ng kanyang espiritu, muling isinilang si Bharat bilang tao sa susunod na buhay, saan yung kilala bilang Jada Bharat na nangangahulugang tahimik. Si Bharat ay muling isinilang bilang Jada Bharat. Pinanganak si Bharat sa tahanan ng isang yogi at nakilala siya bilang Jada Bharat. Ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya. Taglay ang lahat ng kabutihang ng isang tunay na Brahmin. Siya rin ang dating Haring Bharat na sa kanyang nakaraang buhay ay naging usa. Sa buhay na ito, ipinanganak siya bilang isang kaluluwang espiritual na gising. Hindi siya nangangailangan ng formal na edukasyon dahil ang kanyang devosyonal na gawain ay ganap na noong panahon na siya ay nasa katawan ng usa. Sa pangkalahatan, hindi posible ang espiritual na gawain sa anyong hayop. Ngunit dahil sa matinding debosyon ni Bharat sa kanyang buhay royal na pagsamba at paglilingkod sa iba, ang mga biyayang natamo niya ay nagpatuloy. Dahil dito, kahit sa katawang usa, nanatili ang kanyang pag-alaala sa Diyos at ang kamalayan sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa alaala ng kanyang nakaraang buhay, sinadya ni Jada Bharat ang kilos ng isang baliw upang maprotektahan ang sarili mula sa anumang makamundong hadlang o pagkakakabit o attachment. Mula pa sa kanyang pagkabata, ang buong buhay niya ay lubos na nakatuon sa debosyon sa Panginoon. Sa kanyang mga labi na nakasara at sa kanyang mga kilos na tila baliw, patuloy niyang inaalaala ang mga paa ng kataas-taasang Panginoon. Kumilos siya na parang walang sino man ang magiging attached sa kanya o magpapakita ng pagmamahal. Ngunit, minamahal siya ng kanyang ama. Maraming pagsisikap ang ginawa upang turuan siya ng Gayatri Mantra. Ngunit kahit makalipas ang 4 na buwan, wala siyang natutunan kahit isang talata. Sa kabila ng pag-ikot ng tagsibol, tag-init at tag-ulan, nanatili si Bharat na nakatuon sa kanyang tila baliw na mga gawain. Labis na nalungkot ang kanyang ama na iniisip na baliw ang kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, naramdaman din niya na ang batang ito ay balang araw magpapabanal sa kanilang ang buong angkan. Pagkamatay ng kanyang ama, tuluyan nang nakalaya si Bharat. Wala nang iba pa na nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Tanging ang kanyang ama lamang ang gumawa noon. Sa paglaon, namatay din ang kanyang ina. Itinuturing siya ng kanyang mga kapatid na hangal at baliw. At kahit alam nilang siya ay isang tunay na naliwanagan, dahil sa kanyang kamangmangan, iniinsulto nila siya. Binibigyan ng bulok na pagkain, itinuturing siya
na parang hayop. Nang mapansin ng kanyang mga kapatid na binibigyan siya ng pagkain kapalit ng paggawa, tinawag nila siya at sinabi, "Halika, magtrabaho ka sa bukid." Inutusan nila siyang magbungkal ng lupa. Ngunit si Barat ay nagsimulang maghukay nang sa halip na maging pantay ang lupa, ay gumawa siya ng malalalim na hukay na parang balon. At naghukay pa sa mga lugar na hindi naman kinakailangang hukayin. Ginawa niya ito ng sadya upang walang sino man ang maghinala na matalino siya. Nananatiling kumbinsido ang lahat na siya'y baliw. Minsan, binibigyan pa siya ng mga nasunog na tira-tirang pagkain na dumikit sa ilalim ng mga kaldero. Ngunit tinanggap ni Barat ang lahat na parang nektar. Iniisip na ito'y bunga ng kanyang nakaraang karma. Sa kalaunan, napagod at nainis ang kanyang mga kapatid sa kanyang pag-uugali. Siya ay pinalayas mula sa bukid at itinaboy. Isang kapatid naman ang naglagay sa kanya bilang tagabantay ng mga taniman. Ngunit ano naman ang pagbabantay ang magagawa niya? Ang taniman ay nasa isang direksyon, samantalang si Barat ay uupo ng nakaluhod ng malayo, naghanap na walang pakialam. Wala siyang interes sa taniman at anumang gawain na itinalaga sa kanya ay nagre-resulta sa kabaliktaran ang inaasahan. Nalalo pang nagpatibay sa paniniwala ng lahat na siya'y tunay na baliw. Sundan natin ang susunod na mga pangyayari. Haribol.